ilaw din yung fresh air mo. Yan, so basic lang. Head. Okay? Paano naman yung sa join terminal? Kasi kanina 238 nagawa natin eh. What's up mga masters, kumusta? At welcome back. So matagal-tagal ulit tayong walang gawang tutorial eh. Kasi yung ginawa na yung video puro ano lang eh, mga short video lang eh. So ito medyo mahaba to mga master. Okay, so share ko lang din pala yung isang ginawa namin. Baka kasi maka-encounter yung ibang tropa nating technicians, ay mas maganda na magkaroon na siyang idea. So sa gagawin natin dito, meron akong ipapakitang mga video at mga pictures na rin. Okay, so ang ginawa kasi namin ay exhaust fan. So napaka-importante dito sa isang technicians na malaman natin yung connections. So i-share ko dito yung control diagram, kaya napaka-importante nito. Kasi kakaiba itong exhaust fan na to. So silipin muna natin yung nameplate ng exhaust fan. So ito nga pala itsura niya sa actual. Yan. Yan. So nasa loob yung motor. Ito yung motor nasa loob. So ang ginawa kasi namin, dahil exhaust fan siya, dapat exhaust lang tayo, di ba? Kung ito yung room at meron kang duct na nakaganon, tapos ito palabas. So exhaust fan, hihigop siya ng hangin sa loob. Higupin ng fan, ngayon ibabato ng fan sa labas. Okay, so yun yung trabaho niya. Pero yung ginawa namin project kasi, hindi lang siya hihigop. Pwede rin siyang humigop sa labas. Okay, parang reversible. So higop siya dyan, ibabalik niya sa room. Okay, ibabalik niya sa room. Parang fresh air, kumbaga gusto mo palitan yung hangin sa loob ng room, kukuha ka ng hangin sa labas. Okay, tapos ibabato mo sa loob. Pwede ka namang kumuha ng hangin dito, o yung hangin sa loob ibabato mo sa labas. So itong fan motor na to, itong exhaust fan na to, ito yun, nireverse namin yung ikot. Ibig sabihin counterclockwise siya, pero ginawa din namin clockwise. So dalawa yung kanyang operations. Okay, humihigop siya ng hangin at nagbubugas siya ng hangin. So yun yung isi-share na akin na diagram na ginawa ko. So basic lang din. So ito nga pala yung picture ng exhaust fan. Ito sa actual. Okay, so ito nga pala yung nameplate ng mismong fan motor. Kung titingnan natin, 1/2 siya. Ito yung kanyang RPM, 1725. Tapos meron siyang dual voltage siya. Okay? Ayan o, 115 at 28230. Ganon din dito sa connections. Titingnan natin, 115 at 28230. So dual voltage siya. Pwede yon. Then meron siyang full load sa 28 na 9 ampere. Tapos sa 220, 230 is 4.5. Then meron service factor. Okay, so kung titingnan natin yung connection niya base dito sa kanyang nameplate, dahil 230 yung gagamitin nating supply, dito tayo. Okay, so itong motor na to ay CCW, ibig sabihin counterclockwise yung kanyang rotation. Tapos pwede mo siyang i-reverse. Okay, sabi niya dito, and to reverse rotation, interchange red at black leads. Para daw ma-reverse natin yung rotation, pagpapalitin lang natin yung red sa black. Okay, so dito pagpapalitin lang daw natin. So kukunin natin yung red dyan, i-connect natin dito, tapos yung black ang ipapalit natin doon. So yun yung kailangan natin connection para makapag rotate tayo ng counterclockwise at clockwise. Okay,
kailangan kasi natin mabago yung fan na once na nag-discharge siya, kailangan makahigop din siya. So ito yung susundan natin. Okay? So susuplayan daw yung blue sa line 1 or line 2 at yung yellow black magkasama na susuplayan. Okay? Sa part ng line 1. So ito wala namang problema kasi hindi naman na naglagay ng marking yung manufacturer. So pwede mong line 1 dyan, pwede ka mag line 1 dito, pwede ka mag line 2 dito, pwede ka mag line 2 dito. So ang gagawin natin, ito na lang yung line 1 natin. Tapos ito yung line 2 natin. Okay? So ipakita ko muna kung paano natin pinagana ng actual yung motor. So ito nga pala yung connection niya. Okay? So kung titingnan natin, orange, white, black, naka-join. Tapos yung blue, sa supply yan. Yung red, tsaka yellow, supply din yan. Okay? Kumbaga, ito yung line 2 natin, ito yung line 1 natin. So, yan yung existing na leads niya. Okay? 6 na piraso. Ngayon, kapag ni-reverse daw natin, tulad ng sinabi kanina, ang kailangan lang natin gawin, itong black, ilalagay ngayon natin dito. Okay? Tapos, itong red, ilalagay ngayon natin dyan para siya naman yung naka-join. So, ngayon, paano natin gagawa ng control yon? Okay? So, mamaya i-share natin. Simple lang ito mga master. So, naglagay lang ako dito ng indicator niya kapag gumana yung exhaust. Ibig sabihin, hihigop siya ng hangin. Tapos, ito naman, bubuga siya ng hangin. Okay? Tapos, meron tayong fault indicator dito. So, simple lang din yung component niyan. So, papakita ko lang kung paano ito gumagana para ma-explain natin yung diagram mamaya. Okay, so check natin. So, ayan, sa loob niya. Balik natin. So, ito, binago ko na ito. Okay? Dalawa kasi yung nilagay ko dito. Nilagyan ko pa ito ng isang overload para pag tumakbo itong exhaust ko, kailangan dumaan din sa overload yung motor. Hindi lang sa kabila. So, dalawa yung nakalagay niya sa actual. So, simple lang component niya. Mayroong indicator para sa exhaust at saka sa pressure tapos yung sa fault. Okay? Once na ma-sense nito at nag-activate to, kailangan ilaw to. Okay? So, simple lang din ang component niyan. Tapos, meron tayong control breaker dyan. Okay, so, paano ba ito gumagana? Simple lang din. Gumamit lang ako ng selector. Hindi na push button. Pero, pwede mo maging option yon kung gusto mong push button yung gagamitin mo. So, dito, ayan lang yung selector. Off mo lang siya. And then, pag na-reverse mo, ilaw din yung pressure mo. Yan. So, basic lang. Yan. Yan. Okay, so ngayon, share ko na lang yung diagram na ginawa ko. Okay, para makita din natin kung paano natin gagawin ito. Kasi medyo masilan tong control niya. Kaya kung papansinin kasi natin, ang daming wiring yan. Ayan o. So, hindi siya tulad ng mga 3-phase na motor na pagpapalitin lang natin. So, dito, parang reverse forward lang ito. Pero marami kang gagawing connections. Kaya kung papansin mo, ang dami ng wiring. Okay? So, mamaya papaliwanag ko yan sa diagram natin. Kung paano ko siya na-control na reverse tsaka forward. Okay, so punta tayo sa ating control circuit diagram. Gamit tayo ng SIMO relay para ma-simulate din natin.
Okay, so ito naman yung ating control circuit diagram, mga master at saka power circuit. So dito ang gagawin natin, sasimulate natin, okay, para makita nyo rin kung paano nga ba gumagana yung ginawa kong control. So dito, ito yung pinakita ko kanina, ito yung na-control na gumamit lang ng selector at saka dalawang magnetic contactor, tapos yung mga indicator na rin. So dito umpisa muna natin sa teka lang. So umpisa muna natin dito sa ating control circuit. Okay, so kung titingnan natin, yan, kung titingnan natin yan, simple lang. Okay, ito yung line 1 natin. Ito yung line 1 natin. Ito yung line 2 natin or neutral. Okay, so mula sa line 1 papunta dito, papunta dyan, ito yung selector switch. Okay, yan yung selector switch. Tapos may dalawang magnetic contactor. Mula sa line 1, para mapagana niya yung magnetic contactor, ito, kung titingnan natin to, ito yung normally close ng bawat contactor. Okay, so mula sa line 1 papuntang selector switch, halimbawa papandarin ko yung aking KM1 or exhaust fan ko, select ko lang siya dito sa kabila. Okay, so sa mga hindi pa nakakita ng selector, ito yun, sinasabi ko. Okay, ito yun. So ito, may tagging lang siya pero pwedeng palitan yan. So ginagamit din kasi natin to sa automatic at manual switching. So halimbawa ito, siselect mong ganon. Pag sinelect mong ganon, ito papalitan mo lang sa actual to. Pag sinelect mong ganon, kagana yung contactor mo, tulad ng nasa video kanina. Tapos pwede mong i-off, pwede mong i-on naman yung kabila para mapagana yung contactor 2 natin. So ito yon, halimbawa ng selector, ito sa actual yon, may normally open yan, naka normally open. Okay, ito naka normally open. So ito lang yung kanyang mga component. So selector switch, dalawang magnetic contactor at mga indicator na. So di na tayo dito gumamit ng push button, simpleng control lang ito. So pwede kang gumamit ng push button, walang problema. So ito, mula sa line 1 pupuntang selector, ngayon dadaan dito para mapagana natin yung exhaust fan. Kung titingnan natin, naka-interlock sila sa bawat normally close ng contactor. Okay, kasi once na umandar tong KM1 natin or magnetic contactor 1, dapat ito hindi natin ma-on. Kaya kung papansinin natin, naka KM1 yung kanyang dadaanan. Kasi once na nag-on kasi ito, itong normally close, mag-open yan. Okay, so mamaya makikita nyo sa simulation natin. So ganoon din dito sa KM2. Bago natin mapanda to sa KM2, kailangan naka-close to, dapat ito mag-open. Okay, bago pumunta sa coil ng mga magnetic contactor nila. So simple lang. Dito naman sa line 2 or neutral, yung connection natin, kung titingnan natin, naka-series. Okay, sa overload, dito yung 9596 na magnetic contactor. Tapos naka-series din sa kabilang magnetic contactor, overload. Para pag nagkaroon ng overload, magkakat yung linya natin. Okay, pag nagkaroon ng high current, so magkakat dyan, pwede rin magkat dito sa kabila. Depende sa dalawa kung saan yung selector switch naka-select. Okay, so simulate muna natin yung control circuit natin para makita nyo. So ayan, ito na yung live wire natin. Okay, so pag sinelect ko yan, halimbawa sinelect ko na yung aking number 1 or exhaust fan, gagana ngayon to. Okay, so may energize ngayon to, pero ito nag-open. Ayan o, hindi mo kasi pwedeng
nakabukas din to, dahil magkakaproblema tayo. So kailangan ito naka-interlock yan sa KM1. Dapat ang gagamitin mo dito is normally close ng KM1. Okay? Kasi kapag na-energize to, mag-open to. So sa kabila naman, titingnan natin, dumali na dito yung current. Ayan o. Ayan. Yung pinaka-supply na. Ayan. So, na-energize siya. Pero ito sa kabila nag-open. E paano kapag pinagana natin to? Sabihin natin ito yung fresh air control natin. So, select natin yan. Off ko ulit. Then, pinagana ko to. So, kung titingnan nyo, nag-open din to kabila. So, nag-open siya. Ito naman yung nag-close. Kasi namatay siya. Okay? Yung contactor kasi, yung normally close nun, kapag na-energize yung magnetic contactor kasi nag-open. So, ito siya nag-open. So, yung KM2, ito yung normally close ng magnetic contactor 2. Okay? Dapat ito, ang ilalagay mo dito is normally close ng KM2. Tapos dito sa kabila naman, normally close ng KM1. Parang reverse forward control. Tapos sa line to, ito diretso na to. Ayan. Papunta sa coil. So naka-series lang sa overload. Ayan. Tapos alin sa dalawa na yan, masusupply niya. Okay? So basic lang, di ba? Off. Fresh air. Or exhaust. Off. Fresh air. Ayan. So check naman natin sa power circuit kung paano gumagana. Okay, so dito naman, ito na yung nasa baba, ito at ito at ito na yung mga leads ng motor. So nilagyan ko lang siya ng indicator, pero sa actual leads ng motor yan. Okay, so ito naman sa baba, nilagyan ko lang siya ng supply para mapagana natin to, pero sa actual wala to. Okay, yung nakalagay dito yung mga leads ng motor. So ito yan. Di ba sabi kanina dun sa motor, para mapagana natin ng counterclockwise yung motor, ang kailangan lang natin i-join is yung 2, 3, 8. Okay? Nakita po ba? Ayan. Ayan. So para mapagana natin ng counterclockwise yung motor, kailangan natin supplyan yung 4 and 5 sa line 1, at sa line 2 natin is yung 1. So, ito yan. Yung 1 natin is blue. Yung 2 natin is white. 3 natin orange. 4 natin yellow. 5 natin black. At yung 8 natin red. Nakabase ito sa standard. Okay? Sa manufacturer. So, susundan natin yung connection para mapagana natin ng counterclockwise at clockwise yung motor. So, ibig sabihin, pwedeng humigop, pwedeng bumuga ng hangin. So, ito yung counterclockwise. Susuplayan natin yung 4 and 5. Kailangan magkasama sila. Tapos, yung line 2 natin, yung 1 is blue. Tapos, dito sa kabila naman, nagpapalit. Okay? Tingnan natin to. Yung naka-join dito, 2, 3, 8. Sa kabila, naka-join 2, 3, 5. So, kapag sinuplayan natin to, line 1, line 2, yung 4 and 5, kailangan magkasama. Tapos dito sa line 2 natin yung 1 lang or blue lang. Tapos kapag counterclockwise na yung gagawin natin connection, kailangan naman ang magkasama 4 at 8 masusuplayan dapat natin. Tapos sa line 2 walang pinagbago. Tapos kapag ginawa natin yon, dapat yung 8 doon sa kabila naka 5 na dito. Okay? So kaya naman na napaka-importante nito na malaman natin, kasi sa connections, once na nagdalawang operations tayo na counterclockwise at clockwise, dapat masunod natin yung mga leads na magkakasama. Okay? So tandaan natin na single phase ito. Kaya medyo mahirap ito kasi once na nag-shift ka ng clockwise, yung join mo mag-iiba. Okay? Pag nag-counterclockwise ka, mag-iiba din. So, dapat masunod natin to. Kasi nakabase yan sa nag-design ng mismong motor na to. Okay? So, para magawa natin yan, kailangan makagawa tayo ng control. So, dito may ginawa ako control.
na napagana ko to. Okay? Ibig sabihin, kapag sinip ko yung selector ko sa 1 or exhaust, dapat ang masusuplayan ko 4.5 sa line 1 at ito naman sa line 2. So, ganoon din sa kabila. Kaya medyo mahirap itong connection na to. Okay? Kasi yung join terminal nila nagbabago. 235 dapat daw magkasama sa clockwise. Sa counterclockwise, 238 naman ang magkasama. Okay? So, dito yung ginawa ko is dalawang magnetic contactor lang, overload, at ginamit ko na lang yung mga normally close at normally open para magawa yun. Okay, so paliwanag natin tong power circuit natin bago tayo mag-simulate. So, dito gaya nga ng sinabi ko, itong mga to, ito yung mga leads. Okay? Yan yung mga leads na 6 na piraso. So, dito ginawa ko lang, nilagyan ko lang siya ng indicator para makita natin kung saan dumadaloy yung supply natin. Okay, so unahin natin tong counterclockwise. Kailangan ma-supplyan natin yung 4. Ano ba yung 4? Yung yellow tsaka yung 4 and 5, diba? So, yellow tsaka black nasa line 1. Yung line 2 natin is 1. So, counterclockwise tayo. Okay, so gawin na natin. So, ito magnetic contactor ito. Magnetic contactor, overload. So, check na natin yung paano gumagana. So, halimbawa, papaganahin ko yung exhaust ko. So, tingnan natin to. Ito yung mga live, So, mula sa line side, naka-jumper yan. Sa line 3 naman ng contactor, yun yung line 2 natin. Okay? Tapos, binatuhan ko yung kabila. Okay, so ito. Yung kanilang normally open na contactor, yun yung magjo-join ng terminal natin. Okay? Kasi ang kailangan kasi natin dito, pag counterclockwise, 238. Okay? Ayan, kailangan ma-join natin yan once na nag-shift tayo ng control. 238 at ma-join din natin yung 235. So, unahin na natin yung counterclockwise. So, sa counterclockwise, ang kailangan natin dito, masupply ang 4 and 5. So, check na natin. Yan. So, itong selector, sinelect ko, pumunta dito, nasupplyan natin yung KM1. Ito na nangyari sa connection. So, nasupplyan natin ngayon yung black. Okay? Black terminal. Black, yellow, at blue. Yun. Yung 5, yellow, at blue. 1, 4, 5. Okay? Ito na yun, Sa line 2 natin, yung 1, ito yung blue. Okay? Ito yung blue, ayun, So, may nakarating na supply. So, ibig sabihin, na-supplyan natin yung line 2 natin. Okay? Ayun, So, okay tayo sa line 2. Sa line 1 naman, na-supplyan din natin yung black tsaka yellow. Kasi nag-on itong ating magnetic contactor. Okay? So, kung papansinin mo, once na nag-on kasi ito, yung sa line side, dadali ngayon dito, masusupplyan yung black natin. Yung yellow natin masusupplyan. Tapos, ito, yung orange tsaka white, sumama dyan yung nasa red. Okay? So, sumama dyan yung nasa red. Kasi yung nasa red, kailangan natin isama sa orange tsaka white. So, ang gagawin lang natin, kung titingnan mo dito, ginamper ko siya papuntang KM1, normally open. Okay? So, KM1 normally open. Kasi once na nag-close yung magnetic contactor, nagko-close yun. So, kailangan pag nag-close yun, dumalo yun dito si red para ma-join natin sa orange-white. Okay? Kasi ito yung masunod natin dapat dito. Itong 238. Ano ba yung 238? White, orange,
tsaka red, diba? So yung 8 kasi red to eh. So yung red natin, nung nagpaandar tayo nitong exhaust fan, yung red natin dito, ayun siya oh. Ayun oh, tumawid sa normally open na contactor kasi nag-close na eh. So sumama siya ngayon dito. So nagawa natin yung join ng terminal 238. Tapos nasupplyan natin yung line 2. Okay? At yung line 1 na 4 and 5. Ito yun. Okay, so ngayon naman, dapat pag sinalik ko naman dito, mapagana ko yung counterclockwise. Ang masupplyan ko naman dapat dito, yung line 1, 4, 8. Tapos sa line 2 ko, 1 pa rin. Pero dito, hindi na 238. Dapat ang may join natin 235. Okay? Ano ba yung 235? White, orange, tsaka yung 5 black. So check natin. So select ko lang yung selector ko, off ko, then select ko yung fresh air ko or contactor 2. Yan, so andito naman sa kabila. So once na energize to, magko-close ngayon yung contact nito. Okay? So kapag nag-close yan, sa kabila mag-open. Ngayon titingnan natin, ang nasupplyan naman ngayon ay si yellow, si red, at si blue. Okay? Si yellow, si red, at si blue. So check natin. Ang nasupplyan ngayon, si yellow, si red, si blue. So si blue sa line 2, si blue sa line 2 nasupplyan natin. Yung 4-8, ito yung yellow tsaka black, yellow tsaka red. So check natin. Ito nasupplyan din natin oh. Yellow tsaka red. Okay? E paano naman yung sa join terminal? Kasi kanina 238 nagawa natin eh. Nagawa natin 238 eh. So 235 naman ang kailangan natin yung pagsama-sama. So check natin kung napagana natin. So andito uli yung orange tsaka white. Tapos nag-open yung kabila, nag-close to. So ano yung dumaloy dito? So si black. Okay, so si black dumaloy dyan dahil nag-close to, yung normally open nag-close din. Okay? So dito dumaloy si black, kaya na-join natin sa orange tsaka white. Nakuha po ba? 2, 3, 5 white, orange, tsaka si black na i-join natin. So yan yung ginawa kong control. So meron lang overload, dalawa, isa sila. Tapos dito nakaseries siya. Halimbawa nagkaroon tayo ng overload, so ang tumatakbo sa atin is sabihin natin si fresh air. So gumagana ngayon yan, operation. Nag high current, dapat mag-cut dito si F2. Okay, kasi nasa fresh air tayo eh. So isa-emulate natin kung mag-i-stop siya. So pipindutin ko to. Okay, so pindutin ko, pack, nag-open to. Ang nangyari, kahit nakaselect tayo, open na yung circuit natin. So ang nangyari, yung supply hindi na nakatawid sa magnetic contactor. Okay, e paano kapag sinalik ko sa kabila? Gusto ko pa na rin exhaust. So try natin. Wala na rin. Wala na rin. Kasi open ka pa rin dito. So ibig sabihin, kailangan mo munang i-check yung source ng problema. Kasi overload eh. Baka mamaya sira na pala yung bearing, pinapaandar mo. So sa actual, reset mo lang din yon kapag nalaman mo na yung problema. Okay? So kailangan naka-off ka dito. Kung saan nag-troubleshoot ka, kailangan yung selector mo naka-off palagi. Tsaka yung control mo sa yung breaker mo sa control. So paano kung sa kabila naman? So pag sa kabila, kung ari gumagana ngayon yung exhaust fan natin, nag-overload, dapat bibitaw naman tong F1 natin. Okay? So try natin. Ito, pipindutin ko to para ma-simulate natin yung overload. Halimbawa nag-overload, tumatakbo exhaust fan natin, nag-overload tayo, dapat magtatrabaho to, mapuputol to. So check natin. Ayun o, so naputol siya.
So nung naputol siya, yung circuit natin, kahit anong select mo dyan sa dalawa, wala ka ng line 2, kaya hindi mo mapagana yung exhaust fan or fresh air connection mo. So basic lang, di ba? Then off mo lang dyan, tapos troubleshoot mo muna bago ka uli mag-reset. So kapag na-reset mo na kasi yan, itong open, magko-close na yan. Ayan o, nag-close na siya. So ganoon din sa kabila. Ayan o, nag-open yan. Kapag na-reset mo, magko-close uli. Okay? So ito yung sinasabi ko na simple lang, single phase lang, pero masakit sa ulo. Okay? Lalo na kapag ang connection natin ay dalawang operations na pwede mo siyang pandarin ng clockwise at pwede mo siyang pandarin ng counterclockwise at clockwise. So baka maka-encounter kayo kahit paano, makaturong din itong video natin. Okay? So dito sa design ng control ko, simple lang ito. So pwede kayo ditong mag-design ng push button switch. Okay? Ito kasi selector lang yung ginamit ko. So ito yung mga leads natin. Okay? So nilagyan ko lang siya ng indicator. Pero sa actual, huwag nyo lalagyan ng ganito. Kasi ito, yung nakalagay dito, yung leads ng motor to. Okay? At yung orange white, dalawa yung nakalagay dito. Kaya 2, 3, 4, 5, 6 yung leads natin. So nilagyan ko lang ng indicator para makita natin kung saan dumadalo yung mga supply natin. Okay? So kung titingnan nyo, parang reverse forward line connections ko. Diba? So simple lang din. So ayan lang. Sana nakakuha kayo ng idea.